Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel na ito at sa inyo, Miss Callie. Narito po ako upang magbahagi ng aking kwento ng buhay at pag-ibig. Alam kong mali na kumabit ako, pero nangyari na. Akala ng iba na pagkatapos maikasal ay para kang nasa telenovela kung saan magtatapos na ang palabas dahil masaya na ang lahat. Yun din ang inakala kong magiging kapalaran ko. Ang maging masaya sa matagal ko ng kasintahan na si Romel. Ngunit kung kailan kami kinasal, ay mas lalong naging malabo ang aming pagsasama. Sa palagi ang pagtatalo ay walang nangyayari sa amin. Kaya kahit nais ko nang magkaroon ng anak, ay hindi nangyari. Ako nga pala si Angela, 30 years old na, at kahit na natupad ang isa sa aking mga gusto, ay hindi naman ako masaya. Lalo na at mas pinipili ng aking asawa na magtrabaho kaysa makasama ako sa bahay. Dahil sinabi nga nito na masyado akong mabunganga at parang naiirita na ito sa akin. Hindi ko maiwasan na maging malungkot dahil nais ko lamang siyang kausapin katulad ng dati. Kung noon ay isa sa naging dahilan upang magustuhan niya ako ay ang aking kadaldalan, ngayon ay ito na ang sanhi ng kanyang paglayo. Hindi ko maintindihan, pero alam kong noon pa nagsimula ang pagbabago ng trato niya sa akin. Masyado ko lamang talaga siyang mahal para hindi pansinin ang mga iyon. At hindi ko inaasahang aabot na ako sa ganitong punto. Nakatira kami sa Kamaynilaan kung saan nagtatrabaho ang mister ko. Maswerte kaming nakakuha ng mumurahing kwarto upang upahan. Kahit na medyo magulo kung saan kami nakatira ay ayos lamang. Dahil ang tanging gusto ko lamang ay makabukod kami. Hindi na bago ang mga binatang nagsusuntukan at nagbibisyo. Karaniwan ko silang nakikita mula sa maliit na bintana, lalo na at dikit-dikit naman ang mga bahay. Ngunit kakaiba sa mga binatang iyon ni si Carding. Siya ang paboritong sunda ng aking mata tuwing nakikita ko siya ng umaga dahil papunta ito sa kanyang trabaho. Isa siyang konduktor sa jeep. At nakatira siya sa parehas na inuupahan namin. Masasabi kong tipo ko ang lalaki. Binatang mayroong magandang katawan at gwapong mukha. At hindi lang ako ang nakakapansin noon dahil marami ring nagkakagusto sa kanyang mga babae dito. Hindi ko maiwasan na hindi sundan ng tingin ang binata, lalo na tuwing wala itong suot na pang-itaas. Napakagandang tingnan ng kanyang katawan at ang kanyang morenong balat na nasisinaga ng araw. Kahit na mainit sa labas, ay tinitiis ko yun upang makita siya. Alam kong mayroon akong asawa, pero hindi naman siguro mali na magkagusto sa iba, lalo na at wala naman na akong pag-asa sa mister ko. Masasabi ko rin namang hindi ako pangit dahil sa totoo lang ay may itsura din ako. Palagian nga akong sumasali sa mga beauty pageant noong kabataan ko. Pero simula nga nung maging mag-boyfriend kaming dalawa ay pinagbawalan na niya ako dahil marami raw lalaking nakatingin sa akin. Sinabihan niya rin ako na mas gusto niyang wala raw akong kolorete sa mukha. Ngunit ngayon, sinasabihan na niya ako nitong mag-ayos dahil mukha na raw akong pagod. Nasasaktan ako ng todo dahil sa tingin ko ay hindi na ako maganda sa paningin ng aking asawa. Kahit naman gustuhin kong magpaganda muli ay wala na akong kakayahan dahil mahirap kumita ng pera. Lalo na't ang aking asawa lang ang tanging nagtatrabaho sa amin dahil ayaw niya rin naman akong payagan. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa malalim kong iniisip. Ngunit maya-maya'y naramdaman ko na mayroong nakatitig sa akin. Napatitig ako sa gwapong mukha nito na nakangiti sa akin. Hindi ko maiwasang magtaka kung sa akin ba talaga siya nakatingin. Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Ako ba?
Sino pa ba? Pasensya na. Mukhang wala ka sa sarili. Ano bang nangyari? Wala naman. Parang nahihiya ka. Ngayon lang naman kasi tayo nakapag-usap. Pasensya ka na. Palagi nga kitang nakikita dyan mag-isa lang sa labas. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka. Ganun ba? Kapag wala kang magawa, pwede naman siguro kitang yayain kumain. Pero gabi pa ako umuwi eh. Sigurado ka? Oo naman. Libre ko na kaya wag kang mag-alala. Tsaka gusto kitang makilala. Lalo na't bago ka dito, hindi ba? Oo. Sige, okay lang. Mabuti naman at okay lang sa'yo. Bira kasi akong mayroong makitang maganda dito. Halos puro inday. Grabe ka naman. Nang uto ka pa talaga. Pagkapasok ko ng bahay, ay talagang napangiti ako dahil sa tuwa na para bang bumalik ako sa pagkadalaga. Hindi ko talaga inakala na magagandahan siya sa akin. Maaga pa lamang ay naghanda na ako ng makakain ng aking asawa. Ngunit hindi man lang dito tingnan ang inihanda ko. Nais ko sanang maglambing dito pero mukhang hindi niya gusto. Niluto ko pa naman sa kanyang paborito niya. Kahit na sinabi ko sa kanyang nagluto ako ay hindi na ako nito pinansin. Marami ang aking niluto at hindi ko iyon kayang ubusin. Kaya naisipan kong bigyan ang gwapong konduktor. Sakto at sinarapan ko talagang luto ko rito. Sana talaga'y magustuhan niya yon. Inaayos ko muna ang sarili ko sa salamin bago ako pumunta sa silid niya. Kumatok ako sa kwarto na inuupahan ni Carding. Umaga pa lamang, ngunit alam kong gising na ito dahil maaga tong aalis. Magandang umaga. Mas maganda ka pa sa umaga. Para sa akin ba tong dalawang ulam? Oo, sa'yo nga. Naparami kasi yung niluto ko eh. Mukhang masarap pa. Salamat. Saktong-sakto yan dahil wala pa akong kain. Magpakabusog ka at huwag kang pumasok ng gutom. Noted, madam. Ang kulit mo talaga, no? Pasok ka muna kung gusto mo. Samahan mo na rin akong kumain. Okay lang. Hinatid ko lang talaga yung ulam. Hindi ko tatanggapin pag hindi ka pumasok. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Pero, nakadepende pa rin sa'yo. Baka kasi mamaya gusto mo. Hay nako, sasamahan na nga kita. Kung ano-ano nang lumalabas sa bibig mo eh. Tsaka baka hindi ka pa kumain. Kaya nga, pag nagutom ako, masama yun. May pagkapilyo ka talaga. Habang kumakain, ay hindi ito nauubusan ng mga sinasabi. Habang ang kamay niya ay unti-unting humahaplos sa akin. Hindi ko maiwasan na magsitaasa ng aking balahibo dahil sa kaba. Alam kong hindi niya alam na mayroon akong asawa. Kaya habang hindi niya pa ito nalalaman, ay gusto kong sulitin ang oras na mayroon kami. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Kasunod naman noon ay hinawakan niya ang aking kamay. Dahil sa ginagawa niya ay para akong nakukuryente. Maya-maya, bigla niya akong binigyan ng isang halik na mabilisan lang. Nagulat talaga ako doon. Nakatulala akong umalis sa kwarto niya habang nakahawak ako sa aking labi. Napakalambot noon. At kahit mabilisan lang ay hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pagdampi ng labi niya. Ngayon ay sigurado akong gusto niya rin ako. Kahit na nanlalamig na sa akin ang aking mister, ay mayroon naman binata na naghahangad ngayon ang atensyon ko. Masaya ako dahil kahit papaano ay nalipat sa iba ang aking atensyon at hindi ko nagaano pang naiisip ang aking mister na walang pakialam sa akin. Lumipas ang mga araw. Umalis noon ang aking asawa. Kumuha ako sa wallet nito ng pera upang pambili ko ng lipstick at mga makeup ko. Ngayong araw kasi, inimbitahan ako ni Carding para kumain sa labas. Kaya gusto ko talagang maging disente. Kahit papaano, lalo na at sinasabi nito palagi na magpagandaw pa raw ako. Matagal kong hinintay ang pag-uwi niya. Ngunit wala akong reklamo dahil nanaig pa rin ang kagustuhan ko na makasama siya. Sakto at hindi naman uuwi ang asawa ko ngayon.
Kanina ka pa? Hindi naman, okay lang. Pasensya ka na at pinaghintay kita. Kinailangan kong magdagdag ng oras para medyo malaki naman yung kitain ko. Para naman mabili ko kung ano man yung gusto mo. Pwede ko namang bayaran yung akin. Hindi mo naman ako kailangang pang ilibre eh. Naku, hindi ako papayag. Sinabi ko na sa'yo na sagot ko kaya huwag mong isipin yun. Kaya nga ako nagtrabaho para ibigay yung mga gusto mo. Nakakahiya naman. Pati saan ba tayo kakain? Kung ayos lang sa'yo, sa fast food na lang para mas makamura tayo. Naku, pang top silang yata ang kaya ko. Okay lang ba? Nakakahiya sa'yo pero 300 lang talaga kasi yung meron ako ngayon. Actually, malaki na nga to eh. Ano ka ba? Okay lang. Ako na lang bahala ngayon. Ako na lang ang taya. Next time ka na lang, bumawi. Sigurado ka? Nakakahiya naman. Okay lang? Guwapo ka naman eh. Gusto mo rin talaga ako, no? Sasama ba naman ako sa'yo kung hindi? Ako ang naging taya nung araw na yon, Miss Callie. Tama. Nilibro ko siya sa isang fast food chain gamit yung pera ng asawa ko. Kinakabahan pa nga ako dahil marami tong binili. Mabuti na lamang talaga at malaki-laki yung kinuha ko sa pitaka ng asawa ko. Kundi kukulangin talaga yung pera. Masaya akong makitang ganado siyang kumain. Ngunit problemado naman ako dahil baka hanapin ni Romel ang pera na nabawas sa kanya. Hindi kami halos nagkausap dahil masyado itong focus sa pagkain. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkalungkot dahil inaasahan kong mas makikilala ko siya ng lubos. Alam kong mali, Miss Callie, pero ang bilis kong binigay sa kanya ang aking katawan. Dahil ng gabi ring yun ay may nangyari sa amin at masasabi kong masaya ako. Opo, Miss Callie. Ako rin ang taya at nagbayad sa kwartong pinuntahan namin. Pero naging masaya ako ng gabing yun dahil naibigay niya ang lahat ng pangangailangan ko. Ang pangangailangan na hindi na maibigay-bigay ng asawa ko. Matagal-tagal na rin na walang nangyayari sa aming dalawa. Kaya ngayon ko lamang muling naranasan ang pakiramdam na iyon. Halos ayokong humiwalay sa kanya. Gusto ko na lamang na magkasama kami buong magdamag. Ngunit ayoko namang magtaka ang asawa ko. Umaga pa lang, nakangiti na ako habang naglilinis. Ngunit si Romel naman ay parang may hinahanap. Kinakabahan ako, pero umakto ko na parang walang nalalaman. Nakita mo ba yung pera sa wallet ko? Ha? Hindi eh, bakit? Ano bang nangyari? Nawalan ako ng 2,000 eh. Baka naman na-misplace mo lang. Nailagay mo sa iba. Ikaw lang naman yung nandito. Buong magdamag, hindi ba? Pero wala naman akong alam dyan eh. Sambit ko, ngunit galit itong lumapit sa akin. Tsaka ako hinawakan ng mahigpit sa braso ko. Alam kong nagsisinungaling ka. At kapag nalaman ko yan, hindi lang yan ang sasapitin mo. Hindi ko maiwasan na mapaiyak sa mga ginawa niya. Kahit na alam kong may mali ako, ay mali rin na saktan niya ako dahil lang sa pera. Yun din ang unang beses na sinaktan ako ng asawa ko. Sa kabila noon, mas pinili ko na lamang maging masaya sa piling ni Carding. Upang makalabas kami, ay palihim pa rin akong kumukuha ng pera sa wallet ng aking asawa upang maging panggastos namin ni Carding. Dahil mababa lamang ang sahod niya. Siguro nga ay sadyang nawawala na talaga ako sa sarili ko, Miss Callie, na kahit nasaktan ako ng aking asawa ay tinatanggap ko upang makasama lamang si Carding. Mahal ko na ang lalaki at alam kong matindi ang pagmamahal ko dito kesa sa aking asawa. Inamin ko rin kay Carding na may asawa na ako pero wala kaming anak. Tinanggap naman niya ang sitwasyon namin na hanggang pangalawa lamang siya dahil ako'y nakatali na. Miss Callie, siya ang naging sandalan ko. Ngunit tuwing binabanggit ko na gusto kong magtanan na lamang kami ay nauuwi sa away. Akala ko talaga ay gusto niya ako masolo at mas makasama.
Ngunit mukhang hindi niya gusto ang idea na yon. Sa totoo lang, nahihirapan na ako. Gusto kong bumitaw sa asawa ko, ngunit hindi naman ganon kadali. Carding, alam mo namang ikaw lang ang kakampi ko, hindi ba? Mahal na mahal kita, Carding. Ayaw mo ba talaga na lumayo na lang tayong dalawa dito? Para tayo na lang yung magkasama. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin na baka hindi totoo yung sinasabi mong mahal mo ko. Natanggap mo ko. Baka nandidiri ka dahil mayroon na akong asawa. Masaya ka naman sa akin, hindi ba? Oo, sobrang saya ko kapag kasama kita. Magtiis muna tayo kahit kaunti. Mahirap kasi pag nagpadalos-dalos tayong dalawa, lalo na't pareho tayong walang trabaho. Hindi ko pa ganoon kakilala si Carding Miss Callie, pero buo ang tiwala ko sa kanya. Lumipas ang buwan. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nagmamadali akong tumakbo sa banyo dahil bumabaliktad ang aking sikmura at kumihilab ang aking tiyan. Kinutuban ako bigla ng hindi maganda dahil 3 linggo na rin akong hindi pa dinadatnan. Hindi pwedeng mabuntis ako dahil kakasira ko iyon, lalo na't wala namang nangyayari sa aming mag-asawa. Kapag nagkataon, wala akong magiging alibay sa asawa ko. Hanggang isang araw, mayroong lumapit sa aking babae at sinabihan ako tungkol kay Carding. May asawa ka na, hindi ba? Alam mo bang mahilig si Carding sa mga babaeng may asawa na? Ano bang pinagsasabi mo? Makinig ka sa akin, ate. Ayoko lang masira yung buhay mo. Bakit mo sinisiraan si Carding? Hindi ko yun ginagawa. Pinag-iingat lamang kita dahil kilalang kilala ko si Carding. Alam kong bago ka lamang dito at hindi mo pa kilala kung anong klaseng tao si Carding. Hindi maitatanggi na mabuti siya. Pero kapag nalaman niyang buntis ka na, kawawa ka. Dahil hindi kanya pananagutan. Marami na siyang nilokong babae na buntis. Hindi lang dito sa ating lugar. Kaya mag-iingat ka. Ayoko sanang maniwala, Miss Callie, dahil napakalaki ng tiwala ko kay Carding. Ngunit nang sinubukan kong sabihin sa kanya ang lahat, na ako'y nagdadalawang taon na, doon ko nalaman ang totoo. Dahil imbis nga na panagutan ako, sinabi niyang hindi siya handa. Ngayon ay natatakot ako, Miss Callie, dahil hindi ko alam kung saan ako pupulutin sa oras na malaman ng aking asawa ang nangyari sa akin. Nalabuntis ako ng isang konduktor ng jeep na palagi pa niyang sinasakyan sa tuwing siya'y papasok sa trabaho. Hindi ko maitatago habang buhay ang bata sa tiyan ko. Pero alam kong hindi ko kakayaning mag-isa dahil wala naman akong alam na trabaho. Ayoko namang makaranas ng hirap. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Miss Callie. Kaya nga sumulat ako upang humingi ng advice dahil sa mga nagawa kong pagkakamali. Alam kong hindi maganda ang aking nagawa, ngunit nag-aalala ko sa magiging buhay namin ng magiging anak namin. At ngayon nga po ay hindi na ako kinakausap pa ni Carding. Ano hong gagawin ko? Maraming salamat, Miss Callie, and God bless.